murag pinagpaliban mo na nila, gi-delay usa nila, gi-postpone usa nila to this coming week. So, karong nga week daw, ingon nila, tingali, mahibawa na namo kung sa mga komitiba ang i-assign sa each and every congressman and woman. Mahupod ka na ang nahitabo sa Senado na dapat atong Tuesday and Wednesday gihatag na ang committee assignments. Mas sayon man unta para nila tungod kay gamay raman sila, 23 ka senators naman na. But tungod kay naay mga gamay nga haggling patingali ug mga misunderstanding na ginaplansya pa nila, they postponed it to next week. So hopefully by next week mahibaw na nato. Okay. Unsa pod nga mga komitiba ang imong gusto, Congressman Carlo, o nganong naangayan nimo ang maong mga komitiba? Well, natay mga list of committees na among gisulti na preference namo. So gisabit namo ang mga preferred committees namo. Pero murag nibalik ang listahan, and out of our preferred committees, naipila na nabilin, naipipila na nawala dito. Tungod kay na-commit na sa laing congressman or etc. no. So out of the committees na listahan sa mga committees na gibalik nila sa COA na murag 80% na makuha daw nako will be the Committee on Rules, which is dira moagi ang tanang mga legislative bills, no, and measures diha moagi sa Committee on Rules. Murag sila ang steering committee or kanang ginatawag na legislative mill. Murag dira iagi ang tanang murag processing plant sa tinggaling sa mao na siya ang processing plant, ang Committee on Rules. And then aside from that, ang Committee on Suffrage and Electoral Reforms, katong nagpasar aning automated election. Number 3, good government. So kung naay mga abuso diha sa gobyerno, moagi ka na sa investigation sa good government. Number 4, transportation, no? Committee on Transportation. Number 5, Committee on Health. And there are 3 or 4 other committees na malamang makukuha ko rin. Now, I'm okay with these committees, labi na ang Committee on Rules and kining mga akong panulti, no, because I think I will be very effective as a legislator dito, labi na sa mga committee hearings. Ato ta sa dahimong State of the Nation address, konsuna ni Presidente Noynoy Aquino, Congressman Carlo to aka sa Kongreso, isip mo sa kamembro nini, sa imong nadungog unsa may dating sa imo, kabahin sa sona ni Presidente Noynoy Aquino, Congressman Carlo? Well, very clearly, no, ang katong State of the Nation address niya, murag continuation kato, no, pagpadayon sa iyang gipangsaad ug panulti dito sa iyang kampanya, no, pagka-presidente, no, na ang tumong tuyo niya na walaon, wag tangon ang korupsyon diri sa atong nasod kay para matabangan ang mga kabus na pinaagi sa pagwagtang nato sa korupsyon, mas daghan ang moabot na kaayuhan para sa mga kabus ug mawala na sila sa kanang sa ilahang pagkalisod, no, sa kahirapan nila, maihaw natin. Malinggawas na gid sila. Malinggawas na gid sila. So, and based on his State of the Nation address, he means business. Kung sa tong iyang gipangsaad na katong mga korap, mawala na ni sa atong gobyerno or dili na pwede mangurakot diri sa iyang administrasyon and leadership by example, he's been doing that. And ang iyang mga sakop pod sa iyang administration are trying to focus on that also, no. Although doon ay mga nagasulti lagi na may mga facts that weren't really accurate and that they have to check those facts. But gipakita lang ng Presidente Aquino na seryoso siya aning iyang pagtutok sa korupsyon and ang pag-reform, ang reforma para sa atong gobyerno, iyang yung tutukan. Sa pagsabot sa katawhan, ang suna ni Presidente Noynoy Aquino nakatutok sa kampanya batok sa korupsyon. Murag iyang gilambigit kini sa iyang campaign slogan nga ang gingon ba nga kung walang korap, walang mahirap.
Sa tanaw nimo Congressman Carlo, kaya ka walaon ang corruption o masulbad pud ka ang problema sa kapobrehon kung why corruption sa nasod, Congressman Carlo? Wala nga idea kasi niyan is murag ang nakita manggod niya is that kung walaon nato ang corruption, kini mga benepisyo 100% moabot sa mga kabus. Kaya ang nakita daw kuno nila kay tungod sa corruption, dili 100% ang mga benepisyo na moabot sa kabus. Og tungod ni ana dili 100% ang niabot sa mga kabus, di naglisod lang gihapon ang mga pobre, naglisod lang gihapon sila ug wala nila wala nila na feel ang effect ng sa pagtabang sa gobyerno. Murag ana ang ilahang buti pasabot. So, kung walaon ba ang korupsyon, makatabang ba ni sa kabos, makapawala ba ba kini sa kinakapobrehon, na-effect ka na, no? At tinuod na, kung walaon na to, wag tangon na tong korupsyon, moabot sa mga pobre, sa mga kabos, ang 100% na benepisyo, o siguro mas mapadali na to ang pagpawala sa ilahang, sa poverty level dinhi. Pero ang para kanako, dili pwede na kutob lang ta dito na anti-corruption. Kinihanlan proactive pud ta na dapat nato ipadayon ug buuan pa nato mas daghan mga proyekto, mga programa na makatabang sa mga kabos na mawala na sila sa poverty level, pinaagi sa mga programa susama sa edukasyon, susama sa panginabuhian, susama sa kining kalusugan. Ug kini mga programa, what I mean to say is kinihanlan buuan gid nato sa ato kini. Kinahanglan ipadayon nato kini ug kung unsa may nahatag sa daang administrasyon kinahanglan labwan pa nato. Dili pwede na kutob lang ta dinhi na anti-corruption ta. Maayo ka na siya usa ka pamaagi ka na. Pero dili ta pwede na kutob ra ta diha kinahanglan gawas ana na walaon nato ang korupsyon. Kinahanglan buuan pa nato mas daghang programa ang atong mga katawhan. Okay. Kung diri pa na siyudad sa Davao Saldi, kinahanglan dili lang peace and order, kinahanglan doon na po infra mo support sa mga negosyante. Pero mulambo ang siyudad. Anyway, isip miyembro sa Kongreso, Congressman Carlo, doon na ka ba yung mga nahuna-hunaan ng mga balaod kontra kining korupsyon nga gusto nimong idusok ngadto sa Kongreso, Congressman Carlo? Oo, sama sa katong paghatag nato prosecutorial power sa Commission on Audit. Daghan man nakita mga findings ng Commission on Audit sa irregular disbursement, irregular na paggamit sa kwarta, irregular na pagwalda sa kwarta sa katauhan, apan kay kutob lamang ang Commission on Audit sa fact-finding and recommendation, kay recommendatory body lamang siya, dili siya makaprosecute. Karon kung hulaton pa nato ang mga prosecutors na mag-prosecute niya na, o ang ombudsman, o ang DOJ na mag-prosecute, basin makalusot kini mga nangurakot. Pero kung diha pa mismo sa Commission on Audit, na sila nakakita o kini mga anomalya, makapaprosecute na sila sa mga kaso kontra ani mga nangurakot, then that will be one way of curbing or eradicating corruption in this government. Okay. Humang sa suna ni Presidente Aquino, unsa pa mga laing butang nga pwede natong dahuman sa maabot ng mga adlaw kahabulan, Congressman Carlo? Well, sama sa akong giingon, it will be the committee assignments. Kay daghan na ta mga balaod na or mga bills na gi-file sa mga kongresista. Ang naitabo karon, ani man gud ang proseso sa Kongreso. Pag file mo og bill, i-refer ka na sa committee. Ug dito sa committee i-deliberate. Kay syempre, i-deliberate pa na dito, magpatawag pa og public hearing, kinahanglan ipatawag pa mga resource persons para hisgutan nato kining balaod, kining proposed law. Ang problema, kay wala pa mo-organize ang mga committees. Wala pa yung mga chairman, chairperson, vice chairperson, mga membro, ang mga committee ba, dili pa sila makadeliberate. So, dili pa sila makasugod sa trabaho. So, that's number one. Sa Congress, kinihanglan i-organize sa nato and kinihanglan i-organize ang mga committees. I-appoint ang mga chairpersons, vice, and members. Ikaduha, ang budget. No? Maunin yung next na i-deliberate sa mga kongresista. Budget deliberations for the budget of 2011. Now, we have to remember, ang budget sa 2011, ang budget na purely na magsugod sa budget
ni President Noynoy Aquino. So, malaking debate ito, daghang deliberasyon, daghan kay zero-based budgeting daw ang gusto niya. In other words, ang zero-based budgeting, buti pasabot, dili na nato tanawon ang budget ninyo kaniadto, no? Mag-base dito. Mag-base tayo sa zero. Murang magsugod tag primero, tanaw na to, magkano ba talaga ang kailangan ninyo. So, murag taas-taas sa proseso kini. That will be the budget deliberations. And of course, yung usual na mga pag-file ng mga bills. And meron mga, basig may mga controversial issues na may tabo regarding mga congressmen that might be taken up in the ethics committee. So, mauna ang medyo makita pa nato na mahitabo karong remaining 5 months in Congress. Iskuta nato kini mga nahimong opposition sa 15 Congressman Carlos. Si Congressman Edsel Lagman sa Albay gani kundi na usab ka leader sa partido Lakas Kampi CMD. May padayag siya pagsupak ug nagmugda gani sa gingon nga kontrasona tol sa iyang privilege speech. Sa imong tan-aw, sinyalis ka kini nga dili mamahimong sayon ang pakiglambigit unya ni Presidente Aquino ug Speaker Belmonte sa mga opposition congressman. Tanang kongreso do na may opposition. No? Dili mahimong healthy ang usa ka kongreso kung walay opposition, kung puro sila ta administrasyon. Walay debate ang mahitabo, di ba? Mas maayo mangganit tingali na dunay opposition kay para dunay debate and mahisgutan gyud nato ang ug ma-deliberate gyud nato mga issues diha sa Kongreso. Now, both ba ipasabot ni ani rough sailing ba ang administrasyon? Depende, no? Rough sailing ba sa Kongreso? Depende. Depende ka na sa speaker. Sa pag-manage sa speaker and pag-manage sa atong majority leader sa administration lawmakers, ang leaders ng administration diha sa Kongreso. So, nanana siya sa managerial skills nila. Kung saan nila ang pag-manage nining opposition na it will become a healthy opposition o destructive opposition. Pero knowing katong mga party mates nako sa Lakas and knowing Congressman Edsel Lagman, dili man na sila mga destructive na opposition. They will be constructive oppositionists and kining pag-oppose nila, if ever, is only for purposes of debate and purpose of healthy deliberations. No? Nag-promise naman po ang opposition sa House na dili sila mamahimong mga sagabal sa progress and development of our country. Insigida human sa SONA, Congressman Carlo nakita pa sa katawhang Pilipino sa national television isip nga dinapit ka bisita sa ENC ang Tukvak program. Onya pinaagi-sab sa kabitiranang news anchor nga si Tina Monson Palma. Gingon nimo dito nga imong gana suportahan ang Truth Commission nga gimugna ni Presidente Noynoy Aquino, pwede ba minimo pasabton og dugang kalabigitan ini Congressman Carlo? Well, ang but lang nako ipasabot ato. Prerogative ka na sa presidente maghimog pa sa commission. It is his prerogative. Dunay mga nag-criticize ana sa Truth Commission kung unsay gamit ana maduplicate ang powers ng DOJ, maduplicate daw ang powers ng ombudsman, maduplicate daw this and that. Pero para kanako, it's been done before kana mga presidente. They've created kining mga commissions to probe, no, investigate matters. Prerogative sa presidente as the chief executive to create kining mga commission para mahimong fact-finding body, no, to help him in discovering the truth and the facts. And siyempre, prerogative po niya kung pilion kung kinsa gusto niyang palingkuron dito. Katong mga trusted niya or kanang sa iyang tanaw, mao ang pinaka-epektibo sa kung unsa may goals or objectives niya ng commission na iyang himuon or gihimo. So, as I said, it's his prerogative and kung mo na ang gusto niyang buhaton, mo na ang gusto niyang buhaton. Unsay power sa commission, kana lang. To fact-finding, recommendatory, kung unsa may mga findings nila, isubmit nila sa presidente and then submit to president
what he does with it, what he will do with these facts. Saldi daghan patag isgutan apan mag-break ko sa kita sa makadiyon, no? Mga kaigsunan, ayaw ka mughawa, balik ta human lamang sa pipila ka pahinumdom.